wakas, nandito na ako sa Baguio. Excited na akong matikman ng matatamis na strawberry, mag-explore sa Session Road, tsaka maramdaman yung malamig na klima na umaabot daw ng 10 degrees. Kaya naman, sabi nila, summer capital of the Philippines daw ang Baguio. Malamig, maganda, at para sa mga nalulungkot at gustong mapag-isa. Op! Bawal magtapon ng basura dyan. Alam mo ba na may anti-littering ordinance dito sa Baguio? Ayon sa anti-littering ordinance, bawal ang dumura, umihi o magtapon ng kahit anong bagay sa mga pampublikong lugar tulad ng mga park, plaza at daanan. Ito ay para ma-maintain ang kalinisan dito sa Baguio. Para mas marami pang turista katulad mo ang makakita ng ganda nito. Ang lalabag sa anti-littering ordinance ay pwedeng magmulta ng 1 hanggang 3,000 piso o mag-community service. Kaya pala malinis at maayos dito sa Baguio, no? Ayun, no? May no smoking ordinance din? Ang anti-smoking ordinance naman ay nagbabawal sa pagbebenta, pag-advertise at paggamit ng tobacco products sa mga pampublikong lugar dito sa Baguio. Kasama dyan yung mga usong vape. Ang multa dito ay aabot sa 2 hanggang 5,000 piso. Ginawa ito para mabawasan ng air pollution at para sa kalusugan ng mga mamamayan. Kaya residente man o turista, dapat sumunod sa anti-smoking ordinance. Ang dami palang batas dito sa Baguio, no? Oo, ganyan talaga. Bilang responsableng mamamayan, kailangan nating panatilihing maayos ang ating lungsod. Buti na lang pala may mga signage. Tulad nun, no? Nagagabay sa mga turista. Ayon sa Prohibited Parking Places Ordinance, bawal gumarahe sa mga ilang lugar sa lungsod. Kasama dyan ang mga pedestrian lane, intersection, mga private passages at iba pa. 500 piso naman ang multa sa kada paglabag sa ordinansang ito. Kaya kung magdadala ka ng sasakyan, dapat hanapin mo ang designated parking areas. At tungkol pala sa mga sasakyan, syempre may coding scheme din na sinusunod ang Baguio City mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ay base sa huling numero ng plate number. Sa assigned coding day ng mga sasakyan ay bawal silang pumasok sa coding zones mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. 500 pesos at pagkumpiska ng driver's license ang maaaring parusa dito. Kaya pala, kung coding ang sasakyan o nahihirapang humanap ng parking space, mas mainam nang gumamit ng public utility vehicles, no? Tulad ng jeep, taxi o bus. Oo, tama. O kaya naman, pwedeng-pwede rin kayong maglakad para feel na feel nyo ang Baguio weather. Hala, yung ex ko! Hay naku, wag mo nang sagutin yan para makamove on ka na rin. Tsaka kasi pinagbabawal ang paggamit ng cellphone o kahit anong gadget sa pedestrian o sidewalk. Dito kasi sa Baguio, merong anti-distracted walking ordinance. Kaya no na no sa paggamit ng kahit anong babasahin tulad ng gadgets at libro kapag naglalakad sa pedestrian lane at sidewalks. Pwede kang sitahin ng mga officer o kaya naman ay magbayad ng 1 hanggang 3,000 piso, mag-community service at makulong. Salamat ha. Ang dami ko na palang muntik malabag na ordinansa. Buti na lang in-inform mo ko. Pero ano-ano pa ba yung kailangan kong malaman at sundin dito sa Baguio? Naku, marami pang ipinasang batas ang LGU para mapangalagaan ang kalikasan at mga mamamayan nito. Nandyan ang curfew hours para sa mga menor de edad. Ang mga bata below 16 years old ay bawal magtungo sa mga pampublikong lugar tulad ng park at plaza mula 9 p.m. hanggang 4 a.m. Ang guardian o magulang nila ang mananagot sa paglabag sa ordinansang ito. Bawal din ang paggala ng nakainom sa ilalim ng Codified Liquor Ordinance, lalo na kung nakakagambala sa ibang tao. 250 pesos at pagkakulong ang parusa sa lalabag nito. At syempre, kahit na masaya dito sa Baguio, mahalaga pa rin respetuhin ang katahimikan at pahinga. Kaya ginawa ang Silent Night Ordinance. Bawal ang malalakas na ingay mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. Ang paggamit ng videoke ay hanggang 12 midnight lang rin at nangangailangan ng permit mula sa barangay.
Yan, napahaba ng tsikahan natin. Pero sabi mo nga, di ba, Baguio is the summer capital of the Philippines. Kaya maraming turista at responsibilidad ng bawat isa sa kanila na respetuhin ang kalinisan at ganda ng Baguio. Tama ka dyan, kaya tatandaan ko talaga yung mga sinabi mong ordinansa. O siya, tandaan, before you pack your bags, alamin ang mga batas na to. Para pack na pack ang Baguio trip nyo. Bisitahin ang visita.baguio.gov.ph para sa listahan ng legally registered accommodations.